Hinamak na manugang. Kabanata 219. Nawala ang ngiti sa mukha ni Jane Lewes at hindi siya komportable sa kanyang puso. Kumunot ang noo niya at sinabing, Miss Chin, si Alex Dixon ang asawa ko. Ang pakikisama ko sa kanya ay sarili naming negosyo. Nag-cross arms si Chin Yue at mayabang na sinabi, hindi ko talaga makontrol kung paano mo siya pakikisamahan. Pero dahil gusto mong kunin ang proyektong ito, natural na kailangan mong magsakripisyo ng kaunti. Ito ang kondisyon. Dahil sa mapagmataas na ugali na ito, naging malamig ang mukha ni Jane Lewes at sinabi niya, maraming mga customer na nagtatrabaho sa kumpanya. Hindi ko matatanggap ang karagdagang kondisyon na iniharap ni Miss Chin. Para sa proyektong ito sa shopping center, mangyaring maghanap ng ibang partner. Hindi ko matanggap ito. Hindi inaasahan ni Chin Yue na tatanggihan niya ito ng isang beses at medyo nagulat ang kanyang mga mata. Talagang hindi niya inaasahan na ganoon pala ang ugali ni Jane Lewes at hindi niya ito makita sa kanyang hitsura. Agad na nagsalubong ang kanyang mga kilay at pinaikit ang kanyang mga mata habang sinasabing, Jane Lewes, pag-isipan mong mabuti. Mas maliit pa nga sa sesame seeds ang kumpanya mo ngayon at magkano ang kinita mo. Ang tubo ng proyektong ito ay higit pa sa kabuuan, tubo ng iyong taon. Malamig na sinabi ni Jane Lewes, salamat sa mabuting hangarin ni Miss Chin ngunit hindi ko gusto ang proyektong ito. Pagkatapos niyang magsalita ay tumalikod na siya at lumabas. Ang kanyang puso ay parang isang palayok ng lumang suka, mapait, maanghang, at matamis. Sa pagkakataong ito, isang malamig na saway ang dumating mula sa likuran. Tumigil ka. May iba pa ba? Alam mo ba kung anong uri ng relasyon ni Alex Dixon kay CEO So noong nakaraan? Huminto sa paglalakad si Jane Lewes at nag-alinlangan sandali. Tumingon siya at malamig na nagtanong, anong relasyon? Napasandal si Chin Yue sa conference table at pinag-cruise ang kanyang mga braso, sadyang pinigil siya sa pagdududa. Oo naman. Yung tipong relasyon. Walang kamalay-malay na ikinuyom ni Jane Lewes ang kanyang mga kamao at talagang medyo kinabahan. Nagsimulang pagpawisan ang mga palad niya. Mula sa saloobin ni Su Ching-cheng kay Alex Dixon sa huling pagkakataon, na sinasabing gusto niyang pakasalan siya sa harap ng lahat, mahulaan niya mula sa kanyang intuition ang babaeng ito at si Alex Dixon ay tiyak na hindi maaaring maging magkaibigan. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na ituloy ang katotohanan, kaya maaari lamang siyang maging isang ostrich. Tumingin si Jane Lewes kay Chin Yue at nag-ipon ng lakas ng loob na magsalita. Sila, magkakilala noong nakaraan. Higit pa sa pagkilala sa isa't isa. Nagpasya si Chin Yue at simpleng sinabi, hindi lang sila magkakilala, ngunit napakaganda rin ng kanilang relasyon. Ang damdamin ni Boss So kay Alex Dixon ay mas malalim kaysa sa iyo, kaya sana ay makalaya ka at matulungan sina Alex Dixon at Boss So. Noong una ay gusto niyang sabihin ang kasal nina Alex Dixon at Su Ching-cheng, ngunit nang lalabas ang mga salita sa kanyang bibig, natakot siyang tuluyang magalit si Alex Dixon, kaya binago niya ang paraan ng pagsasabi nito. Tumayo si Jane Lewes sa kinaroroonan niya, at gawin ang kanyang mga binti ay nanginginig. Hindi pa niya narinig na binanggit ni Alex Dixon ang mga bagay na ito, at naisip pa niya na si Su Ching-cheng ang CEO na kilala niya. Ngunit hindi niya inaasahan na magkakilala silang dalawa sa Jing City. 4 na taon nang kasal sa kanya si Alex Dixon, ngunit wala siyang binanggit na isang salita tungkol dito. Agad na naramdaman ni Jane Lewes na muli siyang niloko at naramdaman ang sakit sa kanyang puso. Pinilit niyang pigilan ang kanyang emosyon at pinilit ang sarili na tumangalan ng mahinahon. Miss Chin, pumunta ka ngayon para lang sabihin ito. Sorry, ikinasal na kami ni Alex Dixon. We were legally married. Please go back and tell Boss So that my feelings for Alex Dixon is no less than sa kanya. Hilingin sa kanya na huwag kaming istorbohin sa darating. Pagkasabi niyon, nagnganga si Jane Lewes, tumalikod, at naglakad palabas ng meeting room. Namumula ang kanyang mga mata, at nakaramdam siya ng labis na kalungkutan sa kanyang puso. Hindi niya alam kung gaano karaming bagay ang kailangan pang itago ni Alex Dixon sa kanya. Lalo niyang naramdaman na parang hindi siya kasing simple ng nakikita niya. Sa hapon, nagmaneho si Alex Dixon para sunduin si Jane Lewes mula sa trabaho.
Si Jane Lewis naman ay hindi tumingin sa kanya. Nilampasan niya ito at mahinang sinabing, "Pwede ka nang umalis, uuwi ako mag-isa." Natarante si Alex Dixon. Kahapon ay malapit siya sa kanyang asawa at magkatabi pa rin silang natutulog sa kama, kahit magkatabi pa silang natutulog. Ngunit sa sitwasyon ngayon, ano ang nangyayari? Mabilis niya itong naisip. Hindi niya nakita si Su Chingcheng kahapon, kaya bakit bigla siyang nanlamig? Hinabol siya ni Alex Dixon at hinayla si Jane Lewis. "Mrs., anong nangyari sa'yo? Bitawan mo ako." Inalis ni Jane Lewis ang kanyang kamay at lumabas ng hindi lumilingon. Si Alex Dixon ay humakbang pasulong at humarang sa kanyang daraanan. Tanong niya na madilim ang mukha, "May nang-aapi ba sa'yo?" Buti naman kung hindi siya nagtanong. Ang tanong nito ay agad na nagparamdam kay Jane Lewis sa kanyang puso. Inilabas niya ang lahat. Namula ang kanyang mga mata at galit na sinabi niya, "Alex Dixon. Hinadlangan ko ba kayo ni Su Chingcheng? Kung ganoon, maaari mo akong hiwalayan anumang oras." Nang marinig niya ang tatlong salita Su Chingcheng, naramdaman agad ni Alex Dixon na may mali. As expected, nagkabanggo talaga ang dalawang babaeng ito. Nagmamadali siyang nagpaliwanag, "Dumating nga si Su Chingcheng para sunduin kahapon at naghihintay ng 4 na oras, ngunit hindi ako sumakay sa kotse." "What? She came to pick you up? She waited for you for 4 hours." Lalong nagalit si Jane Lewis. No wonder nakita niyang hindi tama ang ekspresyon niya kahapon. Malabo rin niyang naramdaman na may Porsche 911 sa kabilang kalsada, at may linya ng mga mata na nakatingin sa kanya. Puno siya ng hinaing. Galit niyang itinulak si Alex Dixon at bumaba ng hagdan na may pulang mata. Sumakit ang ulo ni Alex Dixon. Kung alam sana niya ng mas maaga, hindi na niya babanggitin ang bagay na ito. Nag-isip siya sandali at hinabol siya at nagtanong, "Tinawagan ka ba ni Su Chingcheng?" Ano ang sinabi niya? Hindi siya. Ang sekretarya niya, si Qin Yue. Si Jane Lewis ay nakaramdam ng mali habang ikinukwento niya ang bagay na iyon. Pagkatapos, tinitigan siya nito at nagtanong, "Ano ang relasyon ninyo ni Su Chingcheng?" Nanlamig ang mukha ni Alex Dixon. Hindi niya inaasahan na darating si Qin Yue at pagbabantaan ang kanyang asawa. Napuno ng galit ang puso niya. Ngunit ngayon, tanging si Jane Lewis na lamang ang kanyang maaaliw. Sa kabutihang palad, alam ni Qin Yue ang kanyang sariling mga limitasyon at hindi inihayag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Kung hindi, hindi niya mapapatawad ang babaeng ito. "Asawa, nasa Jing City ako dati. Nagkaroon ako ng ilang koneksyon sa Su family. Kilala ko rin si Su Chingcheng, ngunit hindi ito ang uri ng relasyon sa tingin mo. Ordinaryong magkaibigan lang kami, ngunit kung ano siya. Sa tingin ko, hindi ko siya mapipigilan. Bakit hindi mo sinabi sa akin noong nakaraan?" Tanong ni Jane Lewis. Habang umaasim ang puso niya ay may bahid din siya ng pagdududa. Ang Su family ay maaaring ituring na isang first-rate na pamilya sa kabisera. Ito ay hindi isang bagay na maaaring makipag-ugnayan sa mga ordinaryong tao. Ngunit nakipag-ugnayan si Alex Dixon sa Su family. Ito ba ay isang bagay na kayang gawin ng isang ordinaryong tao? Isinaalang-alang ito ni Alex Dixon sa kanyang puso. Ngayong naghinala na ang kanyang asawa sa kanyang pagkakakilanlan, ayaw na niyang itago ito. Pero kung sasabihin niya ang totoo sa sitwasyong ito, mas lalo lang madidismaya si Jane Lewis. Saglit siyang nag-isip at taimtim na sinabi, "Dahil sa alitan ng pamilya, tumakas ako sa bahay ng mahabang panahon. Nagnenegosyo ang pamilya ko sa kabisera, at mayroon din akong negosyo sa Su family. Hindi ko sinabi sa iyo ang mga ito, bagay na ito noon dahil natatakot ako na magalit ka kapag nalaman mo ang tungkol dito." Sa sobrang galit ni Jane Lewis ay muntik na siyang matawa. Galit na sabi niya, "Alex Dixon, hindi ko inaasahan na magsisinungaling ka sa akin ng ganoon katagal. Natatakot ka ba? Naakitin kita at malaman kung nagnenegosyo ang pamilya mo, gusto ko ba ang pera ng pamilya mo?" Talagang hindi. Bumilis ang tibok ng puso ni Alex Dixon. Sa katunayan, ang pinakamaraming sitwasyon ay nangyari. Ngayong naging ganito na, hindi niya maipapaalam kay Jane Lewis na siya ay mula sa Dixon family ng Jing City. Kabanata 220.
Mapait na ngumiti si Alex Dixon at sinabing, pagkatapos kong tumakas sa bahay, hindi na tinanong ng pamilya ko ang tungkol dito. Noong pinakasalan kita, halos mamatay ako sa gutom dapat ako. Masyadong komplikado ang sitwasyon ng pamilya ko. Ang dahilan kung bakit ako itinago ang aking pagkakakilanlan. Natatakot ako na kung kumalat ang balita, ang aking pamilya ay hahanapin ako. Sa oras na iyon, ito ay magdadala sa iyo at sa iyong pamilya ng problema. Tungkol naman kay Su Ching-cheng. I swear with my buhay na hindi ito ang iniisip mo. Dahil kasal ako sa iyo, tiyak na ibibigay ko sa iyo ang aking puso at kaluluwa. Magkahalong damdamin din ang nararamdaman ni Jane Lewis. 4 na taon na niyang kasama si Alex Dixon. Alam na alam niya kung anong klaseng tao si Alex Dixon. Muling sabi ni Alex Dixon, napakakomplikado ng sitwasyon ng pamilya ko ngayon. Hindi magandang sabihin, pero kapag tama na ang panahon, tiyak na ipapaliwanag ko ito sa iyo ng malinaw. Taos-puso ang kanyang tono, at hindi napigilan ni Jane Lewis na lamambat ang kanyang puso. Si Alex Dixon ay nanirahan sa pamilya sa loob ng 4 na taon, at siya ay nagtatrabaho ng walang pagod. Kahit paano siya insultuhan ng kanyang mga magulang, tiniis niya ito. Lalo na ang kanyang ina na si Helena, anong klaseng karakter siya. Malinaw na malinaw sa puso ni Jane Lewis na kung ibang lalaki iyon, hindi niya matitiis ang panunuya ni Helena. Marahil ito ay dahil siya ay talagang nahihirapan. Malamang na siya ay tinalikuran sa alitan ng pamilya at iniwan sa galit. Sa isip ni Jane Lewis, pumasok sa pinangyarihan ng pag-aaway ng angkan dahil sa ari-arian. Hindi niya malay na inuri si Alex Dixon bilang isa sa mga mas mahinang partido at talagang nakabuo ng bakas ng pakikiramay sa kanya. Itinaas niya ang kanyang ulo at sinabing nakakunot ang noo, ayokong magtanong tungkol sa nakaraan mo, ngunit sana ay kayanin mo nang mag-isa ang usapan sa pagitan mo ni Su Ching-cheng. Nakahinga ng maluwag si Alex Dixon at sinabing, huwag kang mag-alala, sasabihin ko sa kanya ng malinaw. Tumango si Jane Lewis at binuksan ang pinto ng kotse at umupo. Bagamat hindi niya ito tiningnan sa panlabas, hindi pa rin siya comfortable sa kanyang puso. Sa mga aspeto ng hitsura, inamin niya na hindi siya mas mababa kay Su Ching-cheng, ngunit ang background ng kanyang pamilya ay libu-libong beses na mas masahol pa, kaya nababagabag pa rin siya sa kanyang puso. Matapos pauwiin ang kanyang asawa, buong magdamag silang hindi nag-usap. Kinaumagahan, dumiretso si Alex Dixon sa Lockery Hotel kung saan pansamantalang tinutuluyan ni Su Ching-cheng. Kakagising lang ni Su Ching-cheng at nakasuot pa rin ng silk nightgown. Bahagyang kitang-kita ang kanyang perpektong figure. Nang buksan niya ang pinto at nakita si Alex Dixon, bakas ng pagkagulat ang bumungad sa kanyang magandang mukha. Kuya Alex, bakit ka nandito? May sasabihin ako sa iyo. Itinulak ni Alex Dixon ang pinto at pumasok. Nakita ni Su Ching-cheng ang kanyang seryosong ekspresyon at sumimangot. Tinanong niya, ano ito? Nag-isip sandali si Alex Dixon at sinabi sa kanya ang nangyari kahapon. Talagang hinanap ni Yue si Jane Lewis. Napabuntong hininga si Su Ching-cheng sa gulat. Kumunot ang noo niya at nag-isip ng ilang segundo. Agad niyang kinuha ang telepono. Tatawagan ko siya. Tumango si Alex Dixon. Tiningnan niya ang ekspresyon ni Su Ching-cheng at tila hindi alam ang tungkol sa bagay na ito. Pagkalipas ng ilang minuto, itinulak ni Chin Yue ang pinto at pumasok. Ching-cheng, hinahanap mo ako. Nang tumangala siya at nakita si Alex Dixon, bakas sa mukha niya ang pagkabalisa. Yue, pinuntahan mo ba si Jane Lewis kahapon? Sumimangot si Su Ching-cheng at nagtanong. Sumulyap si Chin Yue kay Alex Dixon at naisip na dumating din ang kabilang partido para sa bagay na ito, kaya inamin na lang niya ito, oo, nandito ako para tulungan kang maghanap ng hustisya. Bakit kailangan mo magtago sa likod? Malinaw na ang engaged ay ikaw. Pagkasabi noon ay inangat niya ang ulo niya at tinitigan si Alex Dixon. Kung gusto mong makipag-ayos sa akin, ako na lang ang mananagot sa bagay na ito. Wala lang itong kinalaman kay Ching-cheng. Ang mga damdamin ni Su Ching-cheng ay komplikado. Alam niyang nag-iisip siya para sa sarili niyang kapakanan ngunit hindi ganoon kadali ang bagay na ito. Malamig na sinabi ni Alex Dixon, Chin Yue, para sa kapakanan ni Su Ching-cheng sa pagkakataong ito,
pakakawala na kita. Ngunit hindi na magkakaroon ng pangalawang pagkakataon. Kung muling pagbabantaan mo si Jane Lee West, hindi kita patatawarin. Pagkatapos sabihin niyon, sinabi niya kay Su Chingcheng, sana bumalik ka ngayon sa kabisera at huwag mo nang magpakita sa harap ko pansamantala. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Su Chingcheng at isang bakas ng kalungkutan ang sumilay sa kanyang mga mata. Galit na sinabi ni Qin Yue, Alex Dixon, si Jane Lee West ay hindi karapat-dapat na ikumpara kay Chingcheng. Bakit ka? Yue. Manahimik ka. Biglang napag-alitan si Su Chingcheng, kung maglakas loob kang kumilos muli ng arbitraryo, umalis ka kaagad at huwag mo na akong makitang muli. Biglang itinikom ni Qin Yue ang kanyang bibig. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Su Chingcheng na galit sa kanya. Nanginginig ang kanyang maselang katawan at komplikado ang kanyang mga mata. Tumingon si Su Chingcheng at sinabi kay Alex Dixon, Kuya Alex, kumilos si Yue sa pagkakataong ito. Hihingi ako ng tawad sa iyo sa ngalan niya. Nang, biglang itinaas ni Su Chingcheng ang kanyang kamay at sinampal ang kanyang mukha. Chingcheng. Agad na napasigaw si Qin Yue sa gulat. Kumunat din ang noo ni Alex Dixon at sinabing, anong ginagawa mo? Kalmado ang ekspresyon ni Su Chingcheng, sinabi niya, Yue, lumabas ka muna. May sasabihin ako kay Alex Dixon. Si Qin Yue ay walang magawa at nakatitig lang kay Alex Dixon nang may galit bago lumabas na may masalimuot na emosyon. Pagkatapos ay dalawa na lang ang naiwan sa kwarto. Tumangala si Su Chingcheng kay Alex Dixon at sinabing, ako ang matalik na kaibigan ni Yue. Ako rin ang kanyang amo. May ginawa siyang mali. Dahil din sa hindi ko siya disiplinahin ng mabuti kaya ako ay dapat na parusahan. Ngunit nanatili ako dito sa Jinling. I also have my own things to do. I can assure you. Simula ngayon, hindi ko naiistorbahin si Miss Lee West. Namamaga na ang makatarungang pisngi niya dahil sa sampal. Makikitang hindi siya nagpapigil nang umatake siya ngayon. Napabuntong hininga din si Alex Dixon sa kanyang puso at sinabing, walang kinalaman sa iyo ang bagay na ito. Hindi mo kailangang saktan ang iyong sarili. Hindi, karapat-dapat ako. Napakatigas ng ulo ni Su Chingcheng. Biglang nagalit ang mga mata niya, bakit naman kita magustuhan at tumakbo pa papunta sa Jinling sa likod mo? Kahit hindi ka pumayag na magkasundo sa Su family noon, hindi pa rin ako sumuko. Alex Dixon. Alam mo ba kung gaano ako kalungkot, sa Jing City nitong mga nakaraang taon? May mga batikos kung saan-saan. Sabi nila sira daw ang utak ko at nabili na daw ako at binayaran sa dami ng tao. Kailan ka babalik? Sa pagtingin sa kanyang naagrabyado na ekspresyon, si Alex Dixon ay masama rin ang pakiramdam. Alam niyang buong puso itong tapat sa kanya, ngunit ngayong may asawa na ito, hindi niya kayang ipagkanulo ang asawa. Tungkol sa nangyari noon, medyo nakonsensya si Alex Dixon sa kanyang puso. Sa oras na iyon, siya ay impulsive at tumakas sa bahay. Hindi niya inaasahan na si Su Chingcheng ay magiging tapat sa kanya at nasaktan siya ngayon. Chingcheng, pasensya na. Hindi, wala kang ginawang masama sa akin. Ginawa ko ito sa sarili kong kagustuhan. Umiling si Su Chingcheng at mariing sinabi, handa akong maghintay at mula ngayon, hindi na kita iistorbahin. Gayunpaman, kapag natapos na ang isang taon, papakasalan mo ba talaga ako? Hindi mo na babalikan ang salita mo ha? Si Su Chingcheng mismo ay hindi sigurado kung kaya niyang maghintay o hindi. Ayaw lang niyang sumuko. Natahimik sandali si Alex Dixon at umiling. Nakonsensya siya sa kanyang puso at hindi niya magawang pilitin itong umalis. Masasabi lang niya, kung ganoon, mauuna na ako. Kung may nararanasan kang kahirapan sa Jinling, maaari mo akong tawagan. Sa katunayan, alam din niya na sa kapangyarihan at impluwensya ng Su family, walang maglalakas loob na pigilan siya kahit na gawin niya ang anumang gusto niya sa Jinling. Tumango si Su Chingcheng at lumuwag ng husto ang kanyang ekspresyon. Hanggat hindi niya ito itinaboy, ito ang hiling niya. Lumabas si Alex Dixon at nakita si Qin Yue na nakayakap sa kanyang mga braso at nakasandal sa dingding, nakatitig ng diretso sa kanya. Tumingin ng diretso sa kanya si Qin Yue at nagtanong, Alex Dixon, maaari mo ba talagang hiwa-hiwalayan si Jane Lee West makalipas ang isang taon? Wala itong kinalaman sa iyo.
Malamig na sabi ni Alex Dixon. Iisa lang ba ang Jane Lee West sa iyong mga mata? Kahit ang babaeng tulad ni Ching Cheng ay hindi makapasok sa puso mo. Tanong pabalik ni Qin Yue at may bakas ng nakatagong kapaitan sa kanyang mga mata. Kabanata 221. Kumunot ang noo ni Alex Dixon, hindi makasagot sandali. Hindi niya masabi kung ano ang mangyayari pagkaraan ng isang taon. Malamig niyang sinabi, pagdating ng oras, natural na bibigyan kita ng sagot, ngunit bago iyon, babalaan kita na huwag makialam sa aking mga bagay. Dapat mong payuhan si Su Chingcheng na bumalik sa kabisera sa lalong madaling panahon. Nagdilim ang mukha ni Qin Yue ngunit matigas niyang itinaas ang kanyang ulo at sinabing, si Chingcheng ay handang maghintay, handa din ako. Ang maghintay kasama siya. Ang bagay na ito, hindi mo rin ako maaaring panghimasukan. Kumunot ang noo ni Alex Dixon, tumalikod at naglakad papasok sa elevator. Wala talaga siyang ideya kung ano ang nangyayari sa dalawang babaeng ito. Pinilit nilang manatili sa Jinling. Ang pagnanasa ni Su Chingcheng sa kanya ay naiintindihan, ngunit paano si Qin Yue? Siya ay isang beses lamang lumahok sa Feng Shui gathering. Imposibleng maging loyal din siya sa kanya. Imposible talaga, tuldok. Pagkalabas ng hotel, dumiretso si Alex Dixon sa kumpanya ni Jane Lee West. Kanina, noong nasa Haicheng siya, nabalitaan niyang tumaas ang workload ng Qingyan Company, kaya gusto niyang makita kung makakatulong siya. Kasabay nito, susuyuan niya ang kanyang asawa. Kakalakad pa lang ni Alex Dixon sa entrance ng kumpanya nang makita niya ang isang grupo ng mga tao na nakapalibot sa entrance. Napakaingay noon. Pinalibutan ng ilang lalaki at babae si Jane Lee West, tinuturo ang mga daliri at pinapuna siya. Pulang-pula ang mukha ni Jane Lee West habang patuloy na nagpapaliwanag sa kabilang partido. Nakakalungkot na mag-isa lang siya at walang gaanong empleyado sa kumpanya. Siya ay lubusang dahado. Buong lakas na hinayla ng isang payat na lalaking nakasuit ang mga damit ni Jane Lee West at malakas na umungol, walang yang babae, umalis ka dito. I don't even want to rent the house to you. Why are you still staying here? You have to leave before tomorrow, or I will smash your office into pieces. Sa sandaling ito, bigla niyang naramdaman na gumaan ang kanyang katawan. Inangat talaga siya ng kung sino. Ang payat na lalaki ay pilit na lumingon sa galit at nagmura, sino ka sa palagay mo? Bago pa siya makatapos, itinaas ni Alex Dixon ang kanyang kamay at inihagis siya sa gilid. Malamig niyang sigaw, ano ba? Malubhang nabugbog si Jane Lee West. Nang tumangala siya at nakitang papalapit si Alex Dixon, parang nakita niya agad ang kanyang tagapagligtas. Mabilis siyang umakyat at sinabing, Alex, pumunta sila dito at iginiit na umalis kami. Walang nagmamadali. Mabagal tayong mag-usap. Napatingin si Alex Dixon sa mga tao na may malamig na mukha at nagbanta, kung may manggahas na manggulo, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang galang. Inihagis sa sulok ang payat na lalaki at napangiwi sa sakit. Nang makita ng karamihan kung gaano siya kalakas at ang nakamamatay na aura na lumalabas sa kanyang katawan, hindi sila nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Inayos ni Jane Lee West ang sarili at ikinukwento ang bagay na iyon. Ito pala ay inupahan ng Qingyan Company ang ika-11 palapag ng gusaling ito bilang opisina ng kumpanya. Ang gusaling ito ay isang gusali ng opisina. Mayroon ding construction company sa ibaba na tinatawag na Yixing. Mas malaki ito kaysa sa Qingyan Company at doble ang bilang ng mga empleyado. Kaninang umaga lang, biglang may kasama ang manager ng kabilang kumpanya at sumakay. Pinaupahan daw sila ng landlord ng 11th floor at sinabihan si Jane Lee West na umalis bago bukas. Kung hindi, masisira ang opisina. Katatapos lang magtanong ni Jane Lee West nang sumugod ang mga tao ng kabilang partido na parang kaig ng mga bubuyog, na inakusahan siyang nang aagaw ng mga customer at naapektuhan ang performance ng kanilang kumpanya. Malamig na sinulyapan ni Alex Dixon ang payat na lalaki at naunawaan ang nangyayari. Kamakailan lamang, para pasayahin siya, nag-recruit si Wang Lizu ng isa pang batch ng mga customer para kay Jane Lee West. Ang ilan sa kanila ay nakatrabaho na ni Yixing noon, ngunit naramdaman nilang hindi maganda ang negosyo ng kabilang partido at matagal nang nagplanong sumuko sa pagtatrabaho sa kanya.
Ngayon, naramdaman ng mga customer na ang kumpanya ni Jane Lee West ay tumulong sa presyo at patas, kaya lahat sila ay dumating upang pag-usapan ang tungkol sa pakikipag-ugnayan. Ipinakilala pa nga ng ilan sa mga customer ang Chingian Company sa kanilang mga kaibigan at hinikayat silang pumunta. Ang pagkawala ng mga customer sa kumpanya ng Yexiang ay dahil kay Jane Lee West. Galit na bumangon ang payat at tinuro si Alex Dixon at galit na sumigaw. Saan galing itong bansang bumpkin? How dare he hit people? I'll make you suffer. He's my husband and also a member of the company. Be more respectful when you speak. Malamig na saway ni Jane Lee West. Hobby, so basura ka ba? Nang marinig ito ng payat na lalaki, agad siyang tumawa ng panunuya. Alam ng buong gusali na ang asawa mo ay nagpapatakbo ng isang kumpanya, at umaasa ka sa iyong asawa upang maghanap buhay. Ano, gusto mong maging isang babae ngayon? Natatakot ako sa iyo, magkaroon ng lakas ng loob na pumunta, ngunit wala kang lakas ng loob na pumunta. Nang matapos siyang magsalita ay winagiwi niya ang kanyang kamay. Ipakita ang duwag na ito ng kaunting lakas at paluhod sa lupa at tawagin akong lolo. Espesyal na nakahanap siya ng 12 mga manlalaban para lang wasakin ang Chingian Company. Ang kalahati ng mga customer ng Yexiang ay dumating sa Chingian Company. Matagal na siyang nagpipigil ng galit. Sinira mo ang kumpanya, at gusto mo pang manakit ng tao. Galit na galit si Jane Lee West kaya namula ang kanyang magandang mukha. Naikuyom niya ang kanyang mga kamaunang mahigpit. Mabahong babae, inagaw mo ang kliyente ko. Matagal na kitang gustong patayin. Ipinakita ng payat ang kanyang bangis. Tinuro niya si Alex Dixon at sumigaw, turuan mo ng leksyon ang walang kwentang asawa ng babaeng ito. Ipaalam mo sa kanya ang kahihinatnan ng pang-aagaw ng kliyente. Bago pa siya matapos ay sinipa siya ni Alex Dixon sa tiyan. Sinipa niya sa lupa ang payat at napasigaw siya sa sakit habang tinatakpan ang tiyan. King ina, gawin mo na ngayon. Namutla ang mukha ng payat na lalaki sa sakit. Lumuhad siya sa lupa at piniga ang isang pangungusap sa pamamagitan ng kanyang mga ngipin. Bago niya natapos ang kanyang mga salita, si Alex Dixon ay napaapak ng malakas sa likod ng kanyang kanang kamay. Napasigaw sa sakit ang payat. Mahinahong sabi ni Alex Dixon, ginamit mo ba itong kamay para hilahin ang buhok ng asawa ko kanina? Pagkatapos ay humakbang siya ng malakas. May malutong na tunog ng katsa. Ang payat na lalaki ay nagpakawala ng nakakapanginig na sigaw. Ang kanyang kanang palad ay agad na naging madugong gulo, at lahat ng buto sa kanyang palad ay nabali. Bago pa siya makatapos sa pagsigaw, muling tinanggap ni Alex Dixon ang kanyang bilang kanang palad, na durog-durog. Halos himatayin ang payat na lalaki sa sakit, nanginginig sa langit ang kanyang mga hiyawan. Ang sipa na ito ay napigilan ang kanilang mga hatchetmen. Bakas sa kanilang mga mata ang takot, at ang kanilang mga anit ay namamanhid. Hindi sila ng ahas na sumulong muli. Ito ay masyadong marahas king inang walang awa. Hindi sila maniniwala na si Alex Dixon ay basura kahit nabugbugin sila hanggang mamatay. Matagal nang alam ni Jane Lee West na mas makapangyarihan si Alex Dixon kaysa sa iba, kaya hindi na siya nagulat. Gayunpaman, ang iilang empleyado sa kumpanya ay nakatingin sa kanya na puno ng paghanga. Lahat ng tao sa buong gusali ng opisina ay nagsabi na ang asawa ni Pangulong Lee West ay isang bakla, ngunit ngayon, tila siya ay napakalakas. Sa sobrang sakit ng lalaking payat ay nababalot ng malamig na pawis ang kanyang ulo. Nag-iba ang buong mukha niya. Nang iangat ni Alex Dixon ang kanyang binti ay agad niyang tinapakan ang kanyang bali na kanang kamay. Napasigaw siya habang nagtatago sa likod ng halimaw at napaungol ng baliw. Bilisan mo, tawagin mo ang pinsan ko. Sabihin mo sa mga taong ito na umalis na dito. Pilayan ang mga kamay ng babaeng asong ito. Walang kwenta kahit makahanap ka ng bathala. Umisi si Alex Dixon. Walang sinuman sa buong Jinling City ang mga ngahas na labanan siya. Sumimangot si Jane Lee West at sinabing, pinsan niya ang may-ari. Mukhang kailangan kong lumipat ng opisina sa lalong madaling panahon. Habang nagsasalita siya, napabuntong hininga siya sa kanyang puso. Naghanap siya ng higit sa 1 buwan at sa wakas ay natagpuan niya ang kasaya-sayang opisinang ito.
Kakaayos pa lang nito at hindi hihigit sa 500,000 para ipa-renovate ito. Noong una, binalak niyang makipag-usap muli sa may-ari ng lupa upang makita kung maaari niyang taasan ang upa. Ngunit ngayon sinipa na siya ni Alex Dixon, hindi na siya maaaring umupo ng opisina kahit anong mangyari. Kabanata 222. Ito ay isang maliit na bagay para sa mga bayaran sa pagkukumpuni upang mawala sa alisan ng tubig, ngunit si Jane Lewes ay hindi makahanap ng isang angkop na opisina sa ngayon, lalo na hindi ipaalam sa mga customer ang isa-isa. Sadyang kinuha ng Yeshiang Company sa kanilang opisina. Hindi lang nila gustong sakupin ang pugad ng Magpie, ngunit gusto rin nilang samantalahin ang pagkakataon na sugpuin ang kumpanya at gawing hindi normal ang pagtakbo ng negosyo ng kumpanya. Natakot si Jane Lewes na magulo ang mga bagay, kaya mabilis niyang hinayla si Alex Dixon pabalik. Forget it, hahanap ako ng ibang mauupahan. Si Alex Dixon ay malamig na sumilip sa karamihan at nakakunot ang noo habang nagmumuni-muni. Naalala niya ang pagtawag ni Wang Lizo noong nakaraang buwan, na nagsabing namuhunan si Wan Hao sa kanilang mga ari-arian. Kung gusto ni Jane Lewes na lumipat ng opisina, maaaring magamit niya ito. Kinuha niya ang phone niya, pumunta sa bintana, at tumawag. Kinuha ni Wang Lizo ang telepono at nakita niya na si Young Master Dixon yon. Magalang niyang kinuha ang telepono. Young Master, anong instructions meron ka? Kailangan ilipat ang kumpanya ng asawa ko. Dapat nasa paligid ng Changsheng Street ang address. May angkop bang opisina sa kumpanya? Natigilan si Wang Lizo at mabilis nang umiti ng paumanhin. Of course, Boss Dixon, sa tingin mo ba sapat na itong building ng Golden Trade Building? Gold Trade. Kumunot ang noo ni Alex Dixon at lumingon kay Jane Lewes. Ano ang pangalan ng gusaling ito? Sinabi ni Jane Lewes, Golden Trade Building. Hindi nakaimik si Alex Dixon. Sariling building pala yon. Noong nakaraang buwan, tumawag si Wang Lizo. Masyado siyang matagal at ibinaba ang tawag bago niya natapos ang pakikinig. Hindi niya inaasahan na pagkatapos ng mahabang panahon, ang gusali ng opisina ay nasa pangalan ng kumpanya ng Wan Hao. Dahil din sa napakaraming asset ng kumpanya na hindi niya maalala. Matapang na sinabi ni Wang Lizo, Boss Dixon, kung hindi pa ito sapat, ang 3 gusali sa tabi nila ay sa iyo na rin. Gusto mo ba silang ikategorya bilang isang lugar ng opisina? Ipapaalam ko kaagad sa mga kumpanya sa gusali na umalis at gumawa ng ilang halaga. Ginagaranti ako na masisiyahan si Madam. Dapat gawin ng maayos ang pagbubutlak ni Boss at Madam. Hindi na kailangan. Umiling si Alex Dixon. Sa kasalukuyan, ang sukat ng Chingian ay halos kapareho ng mga buto ng lingga. Mayroon lamang 14 na empleyado sa buong kumpanya. Kung kinuha nila ang espasyo ng opisina sa gusaling ito ay may taas na higit sa 40 palapag, hindi sila magkakaroon ng kasikatan ng isang tao. Masama kung ito ay madilim. Tumingin si Alex Dixon sa payat na lalaki at tinanong si Wang Lizo, nasa 11th floor ng office building ang asawa ko, pero nirentahan siya sa kamay ng ibang tao. Ngayon, may gustong itaboy ang asawa ko. Ano ang nangyayari? Nang marinig ito ni Wang Lizo, halos tumulo ang pawis sa kanyang noo. May gustong itaboy siya palayo sa sarili niyang building. Mabilis niyang sinabi, ang gusali ng opisina ay nakalaan para sa isang tinatawag na kaufaang. Dahil napakaraming gusali sa kumpanya, nagbukas siya ng isang intermediary company at inupahan ang ari-arian ng kumpanya. Umuso si Alex Dixon. Wang Lizo, hindi makatuwirang gamitin ang mga ari-arian ng kumpanya para mag-set up ng isang tagapamagitan, tama ba? Boss Dixon, nagkamali ako. Sa sobrang takot ni Wang Lizo ay muntik na siyang bumagsak sa lupa. Malungkot na paliwanag niya, kalahating bahagi ng kalye ay pag-aari ng kumpanya. Masyadong marami. 5 kahon ng mga kontrata sa pagpapaupa. Pero kasalanan ko ang maraming pagkakamali. Hindi ako dapat mag-save ng maraming gulo. Boss Dixon, bigyan mo ako ng pagkakataong tabyusan ang aking mga pagkakamali. Sa sandaling ito, narinig ni Alex Dixon ang isang kaguluhan. Tumangala siya at nakita ang isang malaking grupo ng mga tao na agresibong nagsisiksikan palabas ng elevator. Isang matabang lalaki na naglalakad sa unahan ay may matabang mukha at nakasuot ng gintong kwintas na kasing kapal ng kadena ng aso sa kanyang leeg.
Nakahandusay sa lupa ang payat na lalaki, sumisigaw sa sakit. Ang kanyang kanang kamay ay may benda, at ito ay may bahid ng dugo. Nang makita niya ang matabang lalaki, nabuhayan siya ng loob at agad siyang napaungol. Pinsan, ayaw gumalaw ng tanggang babae na ito, at binugbog ako ng kanyang asawa. Sinulyapan ni Alex Dixon ang karamihan at sinabi sa kanyang telepono. Pumunta ka dito ngayon din. Pagkasabi noon ay ibinaba na niya ang telepono. Nang makita ng mga mandarambong si Fatty, lahat sila ay lumapit sa kanya at yumuko ng may paggalang. Hello, Boss Cow. Malungkot ang mukha ni Cao Faang. Nang makita niya ang sugat sa kamay ng payat ay agad niyang iniwas ang tingin sa mga tao na may mabangis na ekspresyon. Sinong nanakit sa pinsan ko? Stand out. Kasunod ng kanyang utos, agad siyang pinalibutan ng isang grupo ng mga tao at hinaranggan ang pasukan ng Chingian Company, na parabang narito sila para tulugan siya. Ang grupo ng mga tao ay dumating na handa. May hawak pa silang mga kumikinang na machete sa kanilang mga kamay. Sa sobrang takot ng mga empleyado ng kumpanya ay pumulupot sila sa isang bola at hindi ng ahas na gumawa ng tunog. Kinabahan din si Jane Lewis. Bagamat hindi masama ang kakayahan ni Alex Dixon, ang kabilang partido ay maraming tao. May hawak pa silang mga machete sa kanilang mga kamay, natatakot na siya ay masugatan. Nag-aalalang sabi niya, Alex, huwag mo silang awayin. Ayos lang. Umiti si Alex Dixon, saka tumalikod at ninisyon si Cao Faang. Ikaw ang may-ari. Walang takot ang lalaking payat. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sumigaw. Poor guy, open your dog eyes and see clearly. This entire building belong to my cousin. Nanlamig ang mga mata ni Cao Faang habang nakatitig kay Alex Dixon at sinabing, wag muna nating pag-usapan ang tungkol sa opisina. Nasugatan mo ang kamay ng pinsan ko. Kung hindi mo ako bibigyan ng paliwanag, hindi ka makakalakad, palabas ng gusaling ito ngayon. Pagkasabi noon ay inutusan niya ang isang tulisan na bumaba para maghanap ng mga security guard at i-lock ang gusali. Naputol ang tubig at kuryente sa opisina. Madilim na at tumigil ang elevator. Ang 12-dosenang mga empleyado ay natakot at nagsiksikan. Ngayon, hindi sila makaalis kahit gusto nila. Hindi nila maaaring ipaalam sa labas ng mundo at naging karne sa isang chopping block. Maaari lamang nilang hayaan ang mga taong ito na alagaan sila. Si Alex Dixon lang nag-iisa ay hindi na sila kayang pigilan. Bakas sa mukha ng payat ang pagkasabik. Kinagat niya ang kanyang ngipin at sumigaw. Pinsan, huwag mong pabayaan ang isa sa mga taong ito. Nabali ang mga braso at binti ng lalaki. Ang babae, hehe, keep it for fun. Ito ang teritoryo ng kanyang pinsan. Puro thug ang mga security guard sa opisina. Hindi alam ng mga taong ito kung ano ang kamatayan. Napuno ng tensyon ang karamihan. Walang pakialam ang ekspresyon ni Alex Dixon. Nagtaas siya ng kilay at sinabing, let's go. Cao Faang, baka nagkamali ka. May utang ka pa na hindi ko pa nababayaran sa iyo. Nang matapos siyang magsalita, ang mga tao ay nagangat ng ulo at gulat na nakatingin sa kanya. Ngayong napapaligiran na siya ng mga kaaway mula sa lahat ng panig, hindi lang siya sumuko, gusto pa niyang makipag-ayos kay Cao Faang. Sumimangot din si Jane Lewis, hindi alam kung sasabihin ba na masyadong matapang si Alex Dixon o masyado siyang walang ingat. Ang Cao Faang na ito ay hindi alam ang Panginoong may lupa, kundi pati na rin ang bully sa kalye na hindi nila kayang masaktan sa kalyeng ito. Ang kalyeng ito ay ang sentro ng komersyo ng lungsod, at nagtipon ito ng mahigit 100 kumpanya. Ito ay maginhawa upang magtrabaho dito. At ang mga gusali ng opisina sa kalahating kalye ay kay Cao Faang. Sila ay mayaman at makapangyarihan. Ang mga nagmamay-ari ng kumpanya ay hindi nang ahas na guluhin siya. Kung hindi, itataboy niya sila ng walang sinasabi. Siya ay tulad ng isang lokal na emperador. Kung pumunta siya sa ibang lugar upang magrenta ng mga gusali ng opisina, anuman ang lupain o hitsura, hindi ito magiging kasing ganda dito. Lalong naalarma ang 12-dosenang mga empleyado. Natakot sila na baka maging masyadong mayabang si Alex Dixon at magagalit kay Cao Faang, dahilan para mabugbog din sila. Napaluha pa ang isa sa mga babaeng empleyado. Sandali ding natigilan si Cao Faang.
Ilang sandali pa, tumawa siya ng malakas. If you have the guts, you want to settle accounts with me. Tapos ngayon, isa-isa kong tatanggalin lahat ng buto sa katawan mo. Kasama ka. Umiti si Alex Dixon at sinabing, sige, mananatili ako dito at panoorin mong paghiwalayin sila. Si Cao Faang ay galit na galit at nanunuya. Kung gayon, tingnan natin kung gaano katigas ang iyong mga buto. Nagulat si Jane Lee West at natakot na si Alex Dixon ay dehado. Mabilis niyang sinabi, Cao Faang, hindi na namin inuupahan ang opisinang ito. Aalis kami bukas. Kunin mo ang iyong mga tauhan at umalis ka agad. Malamig na tumikim si Cao Faang. It's too late to leave now. Hindi ba gusto ng asawa mo na I settle ang score sa akin? Today, I will settle the score well. Isa pa, gusto kong taasan ang renta ng 2 million every month. Pumirma ka sa kontrata ng kalahating taon at may utang ka pa sa akin ng 12 milyon. Abangan ang susunod na kabanata.